Problema bala kamo sa inyo barangay nga madugay na nga wala sang aksyon? May mga reklamo bala kamo sang pag-abuso sa poder, korupsyon kag pagpatumbaya sang inyo mga opisyal? Tiuna sang paghulag, tutok na sa Opla 1323. Opla 1323. Magatalakay sang inyo mga reklamo gamay o dalagko nga nagaapekto sa inyo kabarangayan agud ini ang mabatian. Labaw sa tanan magatulay sang sini nga mga issue sa natungdan nga mga persona, opisyal kag ahensya sang gobyerno. Opla 1323. Ang masaligan nga dalangpan sang banwa alas 3 tubtob alas 4:30 sang hapon, Lunes tubtob Biyernes diri sa Super Radio Iloilo. Opla 1323. Ini ang balita, ini ang Super Radio. Ngayong hapon, napalagman ang Oplan 1323 sa subong adlaw sa Biyernes. Unang adlaw sang Mayo 2020. Tangalan ni Super Angel Lombo, ako ang nyulagad Super Edico. Magapanglagad kita tubtob alas 4:30 sa subong hapon sa pagdulong sa inyo sang mga balita, interviews, kagiban pa natuhoy sa nagahinabo sa mga barangay. Subong hapon aton talakayon ang pila ka mga balita natuhoy sa pagtakop na karon, deadline na kahapon pa sang Social Amelioration Program o CONSAP. Ano mo na matabo pagtapos ng deadline? Mayarap pa pala sang extension? Aton nina hibalon lamtang aton pagkatinguan nga malabot sa karon si punong barangay Eduardo Dingkong sang barangay Katilingban sa distrito sang Molo nagpatigayon na sang panagtaganay o kon payout sang SAP dira sa iya barangay. Subungan ang alkalde sa Bano sang Badyangan Iloilo natuhoy man sa pagpanagtaganay sang pondo gikan sa Social Amelioration Program. Ibalo man naton ang ginhimo kaina nga pagpanagtag sang Iloilo City Police Office sa barangay Sinikway Lapos sang mga food packs. Samtang ano bala matabo kay nagtakop na ang deadline kuntani sang pagpanagtaganay sang SAP sa pinakaulihi nga report sang DSWD 9.4 million gid lamang sang pamilyang natagan sang Social Amelioration Program o CONSAP nga pondo nagikan sa DSWD. 9.4 million sa ginatarget nga 18 million ang nakabaton sang cash assistance nagikan sa DSWD. Tob-tob kahapon nga adlaw nga unang nga ginset nga deadline. Inigbayag ni Social Welfare Secretary Rolando Bautista. Suno kay Bautista, 80.8 billion pesos ang napatubod sa local government units sa kon LGU sa 100 billion nga ginpain sang DSWD subsidy program. Ini nagakahulugan 50.1 billion pesos gid lamang ang na-distribute tob-tob kahapon nga adlaw una nga gintalana nga deadline. Bangod sang mahina nga progreso sa pagpanagtaganay sang kwarta. Ang pagpanagtaganay sang kwarta, lain-lain kada riyon ha. Ang
pagpanagtaganay may 5,000 tubtob 8,000. 5,000 sa mga propigado nga mga reyon kag probinsya. Aton nakaigo kita tunga sa Ismail lang sa aton dire sa Region 6. Ang mga manggranon nga mga reyon NCR kag Calabarzon kag 8,000 pesos. Bangod sa mahina nga progreso sa pagpanagtaganay, ginhatagan pa sang extension ang mga LGU sa pagpanagtag sang first tranche o kon una nga hugnat sang cash assistance suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo. Gibayad kang ni Bautista nga ang pagka-delay sang LGU sa pag-liquidate sa ginatag nga pondo o kon cash ang may implication naman sa pag-validate sa mga dokumento sang DSWD suno kay Bautista. Sa nabalaan nga ang Bayanihan to Heal as One Act nagahatag sang 200 billion pesos nga emergency cash aid para sa 18 million household nga naapektuhan sang enhanced community quarantine. Ang ini nga kantidad ang nagakadapat ng tani sa i-transfer sa DSWD sa duha ka mga hugnat. Una sa bulan sang Abril kag ikaduha sa bulan sang Mayo. Ano bala matabo sa second tranche o kon ikaduha nga hugnat? Ang DSWD sang damlag pa nagkumpirmar ngayara na sa ilang second tranche sang subsidy. Apang sang nagligad nga simana nagsiling nga iga-delay sini ang pag-distribute kon ang mga local government units mapaslawan nga magsumiter sang gina-require nga liquidation report. Abalanta ni ang liquidation report paano bala mag-liquidate. Sa press conference kahapon ni Regional Director Evelyn Macapobre sang DSWD may patag siya angot diri. Sa mensahe sang mga reporters kay DSWD Secretary o spokesperson Irene Dumlao nga nagapangayo sang paatag sang proseso sang DSWD sa pag-distribute sang pondo. Siling-siling ang guidelines sang departamento nagasiling sang maathag nga ang ahensya amo ang mga-transfer sang pondo 24 oras matapos nga ang LGU makasumiter sang napirmahan nga Memorandum of Agreement kag project proposal. Napaslawa naman si Dumlao nga makahatag sang detalye. O sa kung paano ang MOA o kung ang kaundan sa MOA kag ang project proposal. Ginbag sa pinaka mga LGU nga abisar sang ilang pangtual nga pagsumiter sang MOA kag project proposals mayara sang mga gina-konsiderar nga pagka-delay sa pag-transfer sang pondo. Ang bala naton ang extension sang sining pagpanagtaganay. Una pa lang hugnat daw delay na. Medyo malawig-lawig pa ini nga proseso. Mayara nga extension nga ginhatag sa mga LGU. Kasunod sang apilar sa mga mayors hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iban pa nga mga bahin sa pungsod. Ang oras alas 3:48 sa sining mga tinon na aton yara sa aton linya si Mayor Serapin Villa sang Badyangan, Iloilo.
Aton siya pakigangutan na tuhoy naman sa distribution sang SAP sa iya sining Banwa. Mayor Villa, mayong hapon. Mayong hapon gid kag sa tagpalbati kang Super Radio. Okay, kaupod mo diri si Super Eddie Ku. Mayor Villa, mamangkot kita. Oo, nakasugod ka na sang imo nga panagtaganay sang tag sa Ismail sa mga barangay dira sa Banwa sang Badyangan? Nakasugod na kami sang tagtaganay Mm. for 3 days, no? Mm. Nag-umpisa kami kang tagtag. Mm. And we have, as of this time, we have distributed sa mga almost mga 3,000. Actually, mga 2,968 kang beneficiaries. Oo, pila ang nalista nga beneficiaries? Pila ang nalista nga beneficiaries sa imo dira Banwa, Mayor? Ang amon diyang beneficiaries as allotted kang DSWD is 4,499. So bali sobra na sa katunga. Sobra na sa katunga ang amon na na-release. Kaya medyo may mga delays kami sa amon nga pag-release. It's because nga naga-entertain kami sa mga Complaint. reklamo. At sa mga ginareklamo sa mga pumuluyo. So nag-create kami sang grievance committee na kung sino dira ang nagareklamo kag ginareklamo, so gina-forward naman sa grievance committee. Ginahimo naman, gina-hold naman anay ang payment up until nga makarecommend ang grievance committee as to the review kang andang papeles through SAC nga ginsubmit diya sa DSWD. Usually, ano nga mga complaint, reklamo inyo nabaton sa grievance committee ninyo, Mayor? Usually, ang mga reklamo nga kung isa nga ay isang madara, may dyan man nga nagareklamo nga ginareklamo nga isa na darasan ka. So mga more or less mga amo karan nga klase kang reklamo usually ang gina-entertain kang amon diya nga grievance committee. Okay, sige. Pero supposedly, Mayor, natapos na kita kahapon kay Abril 30 lang kuntane. Anong abiso sa inyo sang DSWD? Sigihon lang? Actually, giya kaina ang representative man kang DSWD. Sigihon lang kay ang amon man nga system giya for us to nga mataugid sa nagakadapat, gina-evaluate pa naman diya antes naman gid nga itao. So ang mga nauna naman nga gid-release are those that are clean, mga limpyo gid sa listahan. And then nagapasunod kami kang mga ginapasunod naman nga kung isa may iban nga mga nabilin o kung may mga na waay na include. So gina-review pa naman diya kag ginahikutar para nga matawaan gid ang amon nga mga nakakadapat nga mga beneficiaries. At the same time medyo hindi kinagula tungod sa mga aligasyon nga may mga piniliay o kung may mga pabor-pabor nga ginahimo. Mayor, may pila ka balang pila ang numero sang barangay sa Banwa Kabadyangan kag Arlos tanan naghulag na gid man o kung may ara pa nga mga barangay way pakahulag gid? 31 barangays kami and all of the 31 barangays na natawaan ang amon nga una listing nga mga clean list gid. So tanan nga 31 natawaan di tanan. But there are still nga mga nabilin pa of which nga may mga reklamo kag ang iban pa nga daw mga pangduga nga manan mo medyo may gamay diyan nga it's because of the guidelines man lang in-issue sa una to nga guidelines may mga clarification sa orihi nga guidelines nga ginpapanao. So during the time nga nag-survey kami sa una, may tuyang ginpang dilis and then sa sulod nga guidelines naman nga natabo nga pwede man sa dagit include. That is why nga din-review naman galiwat kag gin-reconsider man to based on the latest guidelines and issuances nga ginintao ka naman. So that is why nga palis kid naman kimayad ang amon nga list of beneficiaries. Okay, Mayor, sa phase o kon sa dalagan sang panagtaganay nyo sang Social Amelioration Fund,
san nyo ayahan matapos ang ining makumplito ang pagpanagtaganay dira sa imo banwa? Actually, ang amon target is ay isa man ka problema naman ang availability wala kang bangko because nga natuon man tilad nga holiday which is nga dapat maka-withdraw man daat kami but eventually kay holiday so by Monday i-withdraw naman to ang remaining naman as per amon iyang official din nga list kag valid nga list ang beneficiaries by Monday and then by Tuesday ubos na diyan naman kang distribute siguro mga more or less mga 2 days, 3 days ka distribution. So ang target naman by mga Wednesday tapos na ning amon diri sa Badiangan. Kaya ang ginatag ka Department of Interior and Local Government sa pinakaurihi nga balita, Mayor, hasta lang 4 days ang extension mo. So bot silingon, 1, 2, 3, 4 dapat Lunes tapos na nina. Actually, ang akin nga nabatian is 7 days. Kay kami, prior kami tuya, kahapon nga daan, sa 30, nag-send kami kang amon nga request for extension. Okay. At tuya sa office kang DSWD, kasi yaman kayo na ang taga DSWD. So, naghambal matuti, tungad nga nakasend kami kang extension, no? Pero daw ay pamanggit ako tinabatian nga o ko nabaton nga official extension period kay considering nga amo dia ang constraints ti paano kami ka-distribute kung hindi kami ka-withdraw to ya. So natuon tilad sa holiday Sabado, Domingo, Monday kami maka-withdraw and then ma-distribute naman kami for 31 barangays again. So pwede man naman rin ma-expedite. Pero ang amon nga pinakamalawig nga target is Wednesday. But eventually, kay ang nabili naman nga rin nga i-distribute, hindi itagin man 100 just like the first tranche nga ito nga ginitao naman. So ang una naman ito nga natao is almost mga 19 million to. Gina-distribute naman to within 3 days. And then ang saladom lang is remaining is mga 7 million. So, kayat dum lang ang amon beneficiary sa barangay of which nga pwede man naman diya makompress. Okay. Mayor, ipaibalo ko lang sa imo pinakaulihing report, Areo. The Department of Interior and Local Government gave the following areas another week's extension to distribute cash aid starting May 1. Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, kag Bulacan sa Luzon. Cebu City in Visayas, kag Davao City in Mindanao. Several mayors in Eastern Visayas also sought extension of the deadline, saying they were just too many beneficiaries, yet too little time to complete the distribution of the subsidy. So ay diri madala Iloilo, pero sang damlag pa daw may-ari diri, 4 lang kadlaw para sa mga iban nga mga LGU sa mayor. Siguro kung mag-amo di maglatlag kita siguro man kang official na declaration gate, it's because nga nagpagaraman kami ito nga appeal. Ang sa amin ito nga appeal, may mga reasons man ito nga insight. I hope nga i-consider nanda ang amin nga reasons man kay pinatinguhaan gid naman diya nga matao man ang diyang amelioration, but there are also constraints sa time, sa mga pag-identify kang mga nagkadapat nga beneficiaries. So I hope man nga i-consider nila nandadia. And hopefully mapatigayon man naman diya nga ma-distribute actually, hindi siya magbuhay. So depende dum lang di siguro kananda, but eventually we have made our move also as to appeal for an extension and waay pa man kami ti official nga notice na kung kiragit di ka adlaw. So kung grant man sanda sa iban, hindi lang man natuon nga time, but of course they have also to consider man pati ang mga availability kang mga bangko kag ang mga period kang mga holiday ay kung pwede ladad kami talat siyempre nakakuha na kami kaina
sang amon to nga last nga inog download, pwede kami maka-distribute Saturday, Sunday. At eventually kay tenged nga natuon sa holiday kag weekend, so away kami timihimo kundi nga by Monday tuya kami mapa-withdraw and then we will also expedite kag ang distribution kang amelioration fund. Wala nyo, Mayor? Mayor, wala mo mapursi nga subong nga holiday subong nga Biyernes. Tani kahapon nag-withdraw ka mo sang dako? Actually, hindi kami kang withdraw sang dako git sang sadto nga time sa Wednesday. Kay may mga gina-address pa kami ng mga concerns sa mga nagareklamo kag sa mga beneficiaries nga gina-query. At the same time, may mga pagpag-uman nga lately duman, may ginpang-hold duman nga dapat hindi pag-i-release ang mga nakasulid sa roster kang Fortis. Okay, so, Mayor Ari daw consideration. Okay, Mayor Ari daw medyo matagi sang GMA News Online nga pagplastaro. The distribution of first tranche of assistance was due Thursday, but government granted 7-day extension in Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Cebu, and Davao. Other government units with payout problems will have another 4 days to complete distribution of the first tranche. So, 4 kadlaw, ari di matag sa iya sa GMA News Online. Other LGU, oo. So, eventually, kung 4 days na dira ang ginbutang nila, so by Monday is... ika-tatlo ng adlaw? Tingwaan naman. Tingwaan naman nga makasapar kami sa schedule. Kung Tuesday to Monday kami mapapa-withdraw, mamalangan siguro kami kang amon distribution. So ma-distribute kami by Tuesday. Hopefully tingwaan din naman Wednesday. So in any delay man matabo just in case, so siguro may pwede man kami kang submit maangat kang appeal. It's because nga hindi gidman rin siguro tama gisang simpo ay tenged lang na natuunan lang sa mga amukaran sitwasyon. So anong mandato sa nga mandato Mayor sang DSWD after nga matapos nyo abe given sang pila pa ka mga extension kung 100% muna dira banwa mo may 15 días ka agad nga i-liquidate ini kagihatag sa DSWD regional office? Yes. Actually, ang liquidation hindi na nabudlay. It's because during the distribution, ara na dira tanan mo. Sa papirmahan na document na. And then, ang atin lang duman ngayon, ang treasury, dyan duman lang payroll. No? I-plastar na lang ang paperwork. So, madasig dira na ang distribution. Ang liquidation is because nga ang tanan-tanan nga documents in place naman diri nga daan. No? Pagkatapos ang distribution, ang papeles may documentation diran nga ginapicturan isa-isa, ginapapirma sa payroll isa-isa, and then ang amon pagbalik ganda giya sa opisina himuon daran ang report sa accounting kag amon treasury, no? And then i-submit. So the most nga pinakabuhay ka liquidation nga ran hindi ra ka consume siguro nga mga 3 days kang masubmit sa tanang liquidation nga ran right after kang distribution. Ang medyo maano lang siyempre ang distribution ay gina-document isa-isa, ginabulan sa picture. So pero sa tulad hindi man gid din dako. It's because nga kayat na lang diyang nabilin. So sa almost mga 1/3 dumala dyan ang nabilin kaya ang karawaan, ang 2/3 na release na mo. So hindi na gid na siguro di agid magbuhay ang distribution. Pero ay problema sa liquidation. Ang problema pag laboto sa DSWD Regional Office 6, mayo lang kumaton yun niya as is. Hindi niya yan pag-usisaon sa DSWD nga kung may sinodra ang dapat nga hindi pagtagaan na tagaan. Usisaon pa ini isang DSWD kay most probably
ang ini nga lista nga ginsumiter nyo sa inyo liquidation mo man gamiton sa second tranche mo. Yes. Mm. Mm. Actually, these are all subject, no? Sa andang procedures. Mm-mm. But eventually, obrahan lang naman ang amon ngayon. Mm-mm. And pag-abot ka ng dati, siyempre, anda roman tanda na ngayon, iway roman kamitihan sa radyan, Mm-mm. no? So sa amon ngayon, tinguan amon lang nga ma-submit naman with the liquidation ang tanan-tanan nga dapat i-submit kananda. Mm-mm. And then, sa anda naman ngayon, whatever their process, their sequence, or their system, Mm-mm. so hindi naman kami karan ka-intervenir kag-intra. Mm-mm. So basta ang amon lang nga point nga amon ngayon, natapos naman, Mm-mm. kag na-comply tanan, na gina-require Mm-mm. naman nga dapat nga i-submit to ya kananda. Okay, Mayor, iban nga mga LGU rason nila ang manangkapabudlay sa panagtaganay ng daw ano ganina rebel infested area ang mga barangay. Dira sa barangay sang dira sa Bajangan way man sang daw rebel infested area nga budlay magdala sang dako nga kas kag iban pa nga pamahog, Mayor. Away kan. Very peaceful kanagi kag well in terms of security. Naka-organize din ang amon nga mga police as well as gina-utilize natin kay ang distribution natin is per barangay. So ang host barangay may nagka-prepare sa dakang mga security measures through their mga tanod, officials, and then ang atin nga local PNP no naga-assign man kang duty sa mga respective barangays nga gina-distribute. Kaya actually sa isang adlaw may gin-create kami dyan nga team nga 6 ka team. So ang 6 ka team nga ran maka-accommodate diya kang 12 barangays in one day. So may naka-set up rin dyan nga security is tanod with the barangay officials and then may police and then may ang amon nga PNP nga way naga-standby dyan sa area kang distribution. No, may nagarubing pagin sa area nga nakubiran kang during that time may nagarubing patrol. So na magpasalamat magani kami giya sa mobile group sa Haniway. Ang atin nga mobile group which nga area naman ang Bajangan nga nagabulik man sila kapag provide kang security. But well, in terms of mga rebels, mga amuparan nga mga lawless element, no daw medyo hindi ran siguro tanagiya significant sa Bajangan. Mayor, on transparency, pag ang may barangay na nga nakatapos, ginmanduan bang punong barangay ipaskil ang mga ngalan sa mga nakabaton sa barangay hall? Actually, before, isa man dyan nga medyo nag-delay man kami. It's because nga before kami mag-distribute, gin-post naman, no? Napaskil na nga daan, gali? Ang mga ngaran sa barangay for that mga tao nga makalantaw o kung makamaan nga kung sino ang mga beneficiaries. That is why nga may chimpo sanda to file their complaint and in-address naman. So at the same time, pagkatapos ka dya, tawaan naman naman ang kapitan kang listing per barangay kang mga ngaran kang nakabaton kang amelioration program. Kaya may giyaman ka naman nga although nga qualified ka na, ginuli naman ang anay. Hindi ka na, hindi taon na nga pabor. So, ginatawaan man naman di akang recognition siguro later on. May dyan mga personalidad na although nga qualified sanda, kag dyan nga ran dadigit nga for batunon dadlada nga benefit, but eventually ginwave nanda. So, ginbalik lang man naman di atoya sa treasury. So, pagkatapos ka dyan, makompleto naman, automatic diyan nga ma-post din kami. Kaya siyempre ginabutang naman diyan sa nga mamanaan katanan na amo diyan ang beneficiaries and kung may problema kag may complaint ka, file ka lang ka complaint and ang amon grievance committee will attend no kag i-process o kun ilang tawon dia ang imo nga mga complaint.
Okay. Mayor Serafin Villa, hopefully matapos nyo sa Miyerkules ang pagparagtagan ay 100% dira sa Banwasang Bajangan. Kag sa sining higayon, kag sa sining oras nga imo ginatag sa amon, nagapasalamat kami sa imo, Mayor Serafin Villa. Sige, nagapasalamat man ako sa Super Radio. Sa Super Radio, no, kay sa atin nga reporter si Super Edico. Super Radio ko natawan ka oportunidad kami diya sa Badyangan nga makapaalinton man, no, kang amon diya sitwasyon regarding sa social amelioration program, no, nga ginataon natin nga benefit para sa atin nga mga pumuluyo. Hopefully ang akin nga ginaset nga target nga Wednesday nga ran is the most. Amo diya dagit ang pinakamabuhay, pero most probably malesen pa diya. It's because kayat dumlang ang mga beneficiaries na amon dapat tawan. So kung nag-cater kami kang 12 barangays previously in a day, pwede gid namon diya makompress, no? Expedite namon basi mga 2 days diya o kung mga most probably mga 2 days lang gid siguro o kung pwede man diya nga or overtime man namon para matapos gid dayon. Okay, sige. So salamat gid sa Super Radio kag sa pagdumalahan man kang Super Radio. Okay, maraming salamat. Okay, may nga po Mayor Serafin Villa kag maraming salamat sa imong paghatag sang oras diri sa DYSI Super Radio. Oplan 1323. Kabataan Alkalde sa Banwasang Bajangan, Iloilo. Masulusubra na lang sa 1,000. 4,479 ang ila sining mga dapat makabaton. 2,968 na. Wala ka pa nagtag si Mayor Serafin Villa sang tag sa Ismail Sumungadlaw bangod kay nasarhan sang bangko. May atoto nga nag-uli sang iya sa Ismail. Matunon niya na lang tani, balik ya. Hatag na lang sa iba. Pero wala nang ginapangitaan nga sino makabulos dira, kundi ang kwalipikado gid ang ginapangita. Balik sa treasury eh. Oras, alas 4:10, magpapanabalik kita sa ipanugid naton nga mga interviews. Pagban pagid nga paghatag naton sa inyo sang ihibalo na tuhoy sa Social Amelioration Program diri sa aton palatungtunan Oplan 1323. Pagkatapos laman sa pila ka mga commercials, ang oras alas 4:10. Super Radio. I'm Alvin Barcelona. I enjoy my 3 careers, an educator, a preacher, and a gospel music rocker. And it takes MX3 to help me cope with them 3 every day. Tested and proven na may alpha, beta, and gamma mangosteen that keeps me going with my healthy lifestyle. For me, MX3 is my super joy in 3 for my 3 professions. I feel M-extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Issues and Insights. Isa ka oras kapag talakay sa mga issues of the day kag mga pangunahuna santo sa gobyerno sang Dios. Issues and Insights. Ginapatigayo ni Pastor Abner Batan sang Interfaith Global Church. Kada Domingo, alas 8 hasta alas 9 ng gabi, diri sa DYSI Super Radio. Issues and Insights. Lord, I offer you Pre-BioLife Advanced Health Alert. Ang coronavirus o kung ginatawag nga COVID-19 isa kasay sang virus nga makalalaton kag tuman gid ka peligroso. Tungod na ang iya komplikasyon, pwede magdala sa imo sang kamatayon. Gani ginapanugyan gid sa tanan nga maghalong kag para indi dali-dali malatnan maglikaw sa mga mataw nga lugar. I-practice ang personal hygiene o galion permi nga maghugas sang kamot. Likawan nga maguyat sa nawong, ilong, baba o kun mata nga wala mahugasan ang kamot. Ipabilin nga mabaskog ang immune system. Magtulog
pagtulog sang timplano, magkaon sa masustansya nga pagkaon kag labi sa tanan, mag-inom sang Pre-BioLife Advance. Tungod nga ang probiotics nga yara sa Pre-BioLife Advance napamatud-an na sa madamo nga pagtuon nga nagabulig pataas sang level sang aton immune system. Ang Pre-BioLife Advance hindi herbal, hindi synthetic, kundi isa ka functional dietary food supplement nga nagabulig tap na sang nagkalain-lain na infection sa aton lawas kag nagabulig man pagdamo sang aton beneficial bacteria ukon probiotics. Gani para malikawan ang anuman nga balatian, mag-inom sang Pre-BioLife Advance. Sa dugang nga impormasyon, mag-text sa 099-999-55103 or visit RGK Food Supplement, door number 4, Ubico Building, Yulo Street, Iloilo City. Grupo sa mga aktivista nagtipon agud ni isinggitan ang ustisya para kay Jory Porquia. Ginpang-aresto sa paglapas sa ECQ. Frontliners kag mga mamumugon nga padayon nga nagatingwa subong ation sang krisis. Inapasidunggan. Grupo sa mga pamatanon nag-hiking sa Mount Napulak apisar ginapatuman ang ECQ. Bantayan karon sa One Western Visayas alas 5 sa ngapon. Liso sa tuod! Tulo derecho! 1323! Na! Ini ang balita. Ini ang Super Radio. Oplan 1323. Oras alas 4:14. Pabrisado pala tuntunan Oplan 1323. Tagapon ka po sa inyo alagad Super Eddie Kutal os kita kay Super Arniel Lumbo. Natuhoy sa extension. Nagyaob si Anyo sa hinyo sang mga LGUs. Nag-apilar ang mga alkalde. Di lamang sa Metro Manila kundi si Manman nga bahin sang pungsod. Natagan sang dugang pagig nga tinion. Agud nga makapanghatag sang napilin pa nga pundo nga yara sa ilakamot. Suno kay Anyo sa isa ka press briefing sa Malacanang na nakita niya nga ang rason balido. Kag ang mga ini maka-distribute sang pundo sa igahatag nga tinion apang bangod man sang social distancing nga posible ila malapas. Una medyo naghina-hina man ang social ang pagpanagtag, ang pace, ang lakat sa pagpanagtaganay. Amo na to kay nang nabasa ta. Nabasa ta kay Mayor Villa nga ang starting Mayo 1 ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, kag Bulacan sa Luzon, Cebu City sa Visayas kag Davao City sa Mindanao. Ang hatagan sa isa ka semana nga extension. Super Romel ang sa linya tada, si Cap Dingkong ang isunod. Samtang ang iban nga mga LGUs nga nag-apilar man hatagan sang another 4 kadlaw agod nga makomplito ang ila sini nga distribution. Oras alas 4:16. Aton ginaangan ang aton koneksyon kay Kap Eduardo Dingkong sang barangay Katalingban Molo angot sa distribution man sang SAP sa ila sining lugar. Sa aton linya karon sa oras nga alas 4:17 yara sa aton linya si Kap Eduardo Dingkong sang barangay Katalingban sa distrito sang Molo. Punong barangay Dingkong, mayong hapon. Mayong hapon, Super Ed, oo, tukayo kita no? Oo, ganun man. Tukayo, Kap Eduardo Dingkong sang barangay Katalingban Molo. Kap, kamusta ang pagpanagtaganay sang tag 6,000 pesos dira sa imo barangay? Ayaw mo na nga mo pagtaganay yapon daw wala man sang damo nga mga question ka gano kay napastar ginamon sang
timbrano pang pagkakagay sila. Natapos na 100% nataptapan tanan? So ang gin-interview, ang ginano namon to sa 400, nakakuha kami 93. May mga second batch pa kami nga mga sunod to mga 16 kabilo para sa second batch. Okay, so bali 16 na lang ang nabilin. Pila kung tani ang nalista dira sa imong mabaton sang sa Ismail Cup? Sa una-una to nga sang distributed sa social media to nga sa nantagaan sang top form. Pero pag balidit namon, iban to mga distributed nga hindi pwede nga mo sila. So nanaog kami sa muna naka-number. Pila cup? Sa kagapon, nakatag kami 93. So may follow-up kami nga 16 sa second batch. Bali mga 109 person kami. Okay, 109 ang dapat makabaton. So may nabilin pa nga 16. Saan nyo inihatag cup? Na-debit na naman sa distributed. Depende na sila kung saan nila itang-atag naman na. So bali ang 16 ni for verification pagali ni? Oo. Pero ang 93 yan, nahatag na gidya. Oo, nahatag naman super ready. Okay, sige. So, ang reklamo kap, may mga reklamo ka mo nga nabaton? Oo, may harap gid ni nabaton nga pang nasabat namon sa sakto na pagi sa proseso at natagad man sila. Why man sang agrabyado da kap? Kung daw gid, inang daw nagpamirsagid abe? Sa una, kapamirsa, pero sa dalayon kung speaker, kaya ginapakadong sila sa proper motor sa disability para maging kuhan man sila at least natagan sila kag kumbinsibo naman. Kung hindi sila kumbinsibo daw sa imo kap, lapit mo lang na talatapan sang DSWD sa inyo, dito sila direkta sa opisina sa regional office. Oo, amo man ang instruction ko sila. Daw gadwa-duwa sa amon nga instruction. Gina-repair ko to sa para dito makapag-manungkot sa proper yun. Okay, sige. Punong Barangay Eduardo Dingkong, madamo gid nga salamat. Madamo man salamat sa PDD. Okay, madamo salamat Punong Barangay Eduardo Dingkong sang Barangay Katilingban sa distrito sang Amulo. Matalunsay man dito sa Barangay Katilingban na paghatag sang Amelioration Fund. 93 na kabaton sa 109 nga yara sa ilalistahan ang 16 subject pa. Subject pa sa verification sang DSWD. Hindi na manikawan ang hindi na madula ang mga reklamo sang pumulyo sa tagsa ka barangay. Reklamo nga away malakip yang ngalan. Reklamo nga ang iban nakabaton nga siya wala. Mo lang na duha ka kasahi sang reklamo. Reklamo nga away ko yahaw. Tapos ikaduha nga reklamo, kumparar niya ya kagalingon sa isa to nga nakabaton. Nga siya to yan nakabaton, ako wala. Tani magpareho to sa taga-Badyanga nga may isa to nga nagbalik sang iya nga sa Ismail. Bisan pa nga, suno kaya Mayor Villa, kwalipikado man kot nani magbaton sang iya sini nga sa Ismail pesos. Samtang tinguan man naton kung tanay, kung malabot naton sa pihak nga linya. May reklamo di nga isa ko ka nakabaton ang may malapad sang damo private vehicles kag may rice mill pa pwerte nga negosyo nakabaton pa sa Ismail. Ibuyagyag talangin na kung malabotan na ang punong barangay sa nasambit nga barangay. Samtang
pamatian tang payag sa press conference kahapon pa ni aktualis ang iya sang DSWD Regional Office pamatian ta kung ano matabo deadline na kahapon nga adlaw kung tani supposedly deadline na kahapon pero yari ang patag sang DSWD Regional Office 6 upod sa kay Regional Director Evelyn Macapobre sa press conference nga ginpatigayon kahapon. Okay. Matian ta ang pahayag ni Director Macapobre. Ngayon sana ang deadline for the distribution of the Social Amelioration Emergency Subsidy Program for the month of April. Base po kasi sa ating guidelines, the LGU should start the distribution of SAP 5 days after they have received the funds from the DSWD. Natapos po tayong mag-transfer ng funds sa lahat ng mga LGUs, 133 of them, noon pong April 20. However, okay, April 20, ulihing patubod ng DSWD sa tanan nga LGU sa Western Visayas. 5 days after, sa katapusan nga kung sa pagbaton, kaya bala mo may nakauna, iban na baton, antis pa man Abril 20, sugura na ang pagpanagtaganay patubod sa mga barangay. Kagang barangay among maghahatag sa ilang mga pumuluyo nga kwalipikado. Pero Abril 20, Abril 30, may napulo kakadlaw agad nga mag-distribute, way pa matapos. Base sa ating data, as of 12 noon today, 12 noon kahapon nga adlaw, katapusan nga adlaw sa pagpanagtaganay kung tani. na LGUs pa lang 17 pa lang ang nakakumpleto. ang nakatapos ang kanilang Sa 133 ka mga LGU sa Western Visayas. pag-payout, no? At ito po sila ang nakapag-submit na ng report sa atin. Pero marami pa po sa ating mga LGUs ang hindi pa tapos. At sana makahabol talaga sila sang deadline mamaya, no? Kasi inang mahaba-haba pa naman ang araw na April 30. Ayon sa ating data, meron pa pong hindi pa talaga nakapag-umpisa, no? Hopefully, ang report lang ang naantala. Sana ay talagang sa totoo ay nakapag-umpisa na sila. But right now, there May ara pa na pulo, kaway pa kasugod, tubtob kahapon sa ngunto, ay pa kasugod. are still 106, no, na ongoing. 17 ang tapos na, 106 ang ongoing. But silingon, sa 133, may pila pa, napulo, 123 lang niyo, 17 kag 106 nga ongoing. But silingon, ang napulo, way pa kasugod. Ang payout. Marami-rami rin sa ating mga LGUs na nag-request ng extension. At yun pong mga extension request nila ay inakyat na natin sa opisina ni... Naamo na nang ginbasa ta kagina ang ila request for extension mo na ginaprubahan ni Secretary Anyo. Secretary Bautista sa Central Office at saka sa opisina ni Secretary Eduardo Anyo ng DILG dahil yan po ang napagkasunduan ng dalawang sekretaryo na silang dalawang mag-uusap tungkol sa request for extension ng ating mga LGU. So, ato na, naghintay lang tayo ng desisyon. Samantalang, wala pang desisyon. May desisyon, subong aga mo na gani. 4 ka adlaw sa iban nga mga LGUs kag isa ka semana sa mga hayag takina nga mga specific nga lugar sa pungsod. Kung ano man, in-encourage natin yung mga LGUs na ituloy gid nila ang distribution. Karamihan kasi ng mga LGUs na ito, we're citing like security issues, no? Na nakapag, naka-apekto talaga sa kanilang distribution. Meron ding mga ilan na merong mga emerhensya katulad ng mga sunog. So, of course, naintindihan natin na dapat unahin gid nila yung safety ng kanilang mga tao. Now, may tanong sa atin. Kaninang umaga, ang daming tawag sa ating mga partners from the media, no? Tapos sabi nila, ano ang mangyayari pag hindi matapos ang distribution ngayong April 30? As of now, no? Wala tayong direktiba
na tatanggap from our central office. Kaya, ulitin ko, kagaya ng sinabi ko kahapon, ituloy lang natin at subukan natin talagang bilisan. Bukas nga, holiday, di ba? Kasi araw ng magagawa or Labor Day. Pero, sabi ko nga, ang biro ko nga sa aking mga kasamahan, lalo tayong mag-labor bukas, lalo tayong magtrabaho bukas dahil kung hindi natapos ngayon, dapat tapusin din natin bukas, no? So, wag lang tayong titigil, patuloy lang tayo para maging happy ang ating mga benepisyaryo na naghihintay na ng tulong na ito. As of today kasi, meron na tayo na 528,060 family beneficiaries na naserbisyuhan na at umabot na sa halagang 3,168,360,000 ang halaga ng ating social amelioration na ayuda na naipang-distribute na. Meanwhile, sa mga nagtatanong about lifting ng enhanced community quarantine na karamihan daw ay magiging general community quarantine na lang bukas, May 1. Ang DSWD po ay wala pang direktiba na itigil ang mo to ang nagapamangkot nga ang halin sa ECQ himuon nga GCQ kun bala taton ang social amelioration nga pagpanagtaganay suno kay Direktor Macapobre waay pa sang direktiba nga untaton ini gani tuloy ang ligaya distribution. So, we would like to clarify na pasok pa rin tayo sa guidelines dahil ang guidelines po ng DSWD na sinusunod ng DSWD ay nakalagay lang doon community quarantine. No? Hindi siya gin-qualify whether you are under the enhanced community quarantine or you are under the general community quarantine. Ang SAP ay pinapatupad ng DSWD dahil sa community quarantine. So, as long as there is this community quarantine, tuloy-tuloy tayo not unless merong bagong direktiba na ibigay sa atin ang IATF at yun ay susundin naman ng DSWD. Mo to, samtang wala pa sang atag nga pagsulundan kung bala halin ka sa ECQ may panagtaganay paglabot sa ECQ wala na. Ambal ni Direktor Macapobre wala pa man sang direktiba nga nagapauntat sini. Meron ding nagtanong tungkol sa second tranche dahil bukas Mayo na. So we would like to clarify na hindi makapag-transfer ang DSWD Region 6, no? Ang second tranche unless makasubmit ang ating mga LGUs ng kanilang liquidation report. According to our guidelines, pagkatapos ni LGU mag-payout, meron siyang 15 calendar days na isubmit sa amin yung inyong liquidation. And then DSWD will also have another 15 days para i-validate kung tama ba ang nabayaran natin. Na kung makita ni DSWD. Okay, amo na. So sa mga nagpamangkot sang second tranche, hindi pa makapatubod ang DSWD kung hindi nyo anay maliquidate. Amo kinambal ta kay Mayor Serapin Villa. Nga pagkatapos nga makompleto nila ang ilabanwa, sumiter sila sang liquidation report. Suno kay Mayor Villa, ang liquidation report hindi kanila butan at 3 kadlaw. Pero 15 kadlaw ginatag sang DSWD nga i-report sa ila. Kag ang DSWD naman may 15 man kadlaw agod nga ilimpyuhan ang liquidation sang LGU kung bala hibalaon nila kung bala nga may mga nadala nga hindi dapat mahatagan. Kag pagkatapos dre amo na kung ma-finalize na ina amo man ina gyapon nga lista ang gamiton para sa second tranche. Hindi sila nga iban nga pangako sa barangay kapitan ay barangay barangay leaders, barangay kapitan nga hindi ka lang anay subong magbaton sunod makabaton ka na. Ang bot nila ang balon nga sa second tranche makabaton ka na. Hindi. Kung ano to ang ginaprubahan sa first tranche, amo mangyapon tong mga tawo ang makabaton sa sunod. Kay man ini total of 12,000 kada isa kon kwalifikado ka matutuod. Amo na gani nga ginasanitize ginatinuan sang DSWD makatapos ka 15 kadlaw nga ang LGU makatapos sumiter sang
liquidation sa DSWD kag estudyuhan ini sang DSWD kun bala mayara sang mga nakabaton nga hindi dapat magbaton sa ila sini nga listahan o kon mayara sang wala nakabaton nga kun tani dapat nakabaton sa isa ka barangay. Amo ina ang matahag nga patakaran. Surito naton. Wala sang second tranche nga matabo nga ginpain nga another 100 billion pesos kangay sang una nga ginpanagtag kon wala sang liquidation report ang LGU. Kagimuon ni sang LGU matapos ang 15 kadlaw matapos nga na tapos na kompleto na ang pagpanagtaga na sa ila sini nga banwa. Kag may 15 dias man ang DSWD agod nga tinluan kag imbestigahan ang ini nga liquidation report. Ay definitely mo ini nga mga listahan ang gamiton para sa second tranche. Samtang sa question sa kon alin sa ECQ, ang isa ka lugar ginhimo na lang GCQ kun wala sa second tranche ay na ambal ni Direktor Macapobre way pa man sang guidelines nga matag angot dire. Basta ang nasaad lang hatagan lang sang pondo ang yara sa community quarantine. Botsalingon, community quarantine lang, CQ lang. Iman ina puno ya o kunji, basta community quarantine. Enhancement ina o kun general community quarantine. May tag 6,000 pesos mangyapon ang dapat kag nagakaangay nga magbaton. Wala na kita sa nabilin pangoras sa aton na palatuntunan. Oplan 1323. Sa ngalan sa inyo, regular anchorman Super Arniel Lumbo. Sa ngalan sa aton technical partner, kay na Super Alan, subong Super Romel Nasita. Sa aton program assistant, Super Sibien Hope Gigantoka. Working from home, working at home. Ako naman ang lagad, Super Edico. Ining balita niyang Super Radio, oras alas 4:34. Super Radio!